Samantala, alamin na naman natin ang update sa Bagyong Dindo na kumikilos na palabas ng Philippine Area of Responsibility mula kay Dayan Querer na live ngayon sa Pag-asa DOST. Dayan? Pia, sa pinakahuling forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, natagpuan ang mata ng Bagyong Dindo 1,315 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At ito ay mayroong lakas ng hangin na 160 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 195 kilometers per hour. Ngayon ang Bagyong Dindo ay patungong east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. At para alamin po natin ang magiging lagay ng panahon at kailan nga po ba aalis ng Bagyong Dindo sa Philippine Area of Responsibility, makakasama po natin Pag-asa weather forecaster Mr. Obet Badrina. Magandang gabi Sir Obet, kailan po ba natin maasahan na aalis na ng PAR ang Bagyong Dindo? Base sa ating pinaka-latest na update nga dito sa bagyong si Dindo, nakikita natin na posibleng lumabas itong bagyo bandang ngayong gabi o latest natin ay bukas ng madaling araw. Papunta ito sa bansang Japan. Sir Obet, meron tayong satellite image ngayon. So makikita ba natin dito sa imahe na to kung ano yung mga areas na tinututukan natin dahil meron tayong inisyong mga warning levels? Oo. Bagamat nga walang direktang epekto ang bagyong si Dindo sa anumang bahagi ng ating bansa, ang nakikita natin ay pinapalakas nitong hangin habagat. Ngayon binabantayan natin itong lugar ng Ilocos Region, so itong bahagi ng Ilocos, gayon din ang mga lalawigan sa Central Luzon, partikular na ang Bataan at Zambales, na kung saan nakataas nga ngayon ang tinatawag nating orange warning. Pag sinabi nating orange warning, nakakaranas ng mga intense o malalakas na mga pag-ulan ang bahaging ito ng ating bansa. Sa Metro Manila naman bukas inaasahan natin magiging maulap ang ating panahon na may mga posibilidad pa rin ng mga light to moderate rains. Gayon din sa iba pang bahagi ng Calabarzon, Palawan at Mindoro. But generally, sa pag-alis ng bagyong si Dindo, in-expect natin yung paganda ng ating panahon. Sa pag-monitor po natin ng lagay ng panahon, mayroon po ba tayong namamataan na papasok rin pong bagyo sa ating bansa? Sa ngayon, wala pa naman. Maliban kay Dindo, wala pa tayong nakikitang posibleng mabuong bagyo sa mga susunod na araw. Ang talagang binabantayan lang natin itong impact or yung magiging epekto ng southwest o pinalakas sa southwest monsoon dulot ng bagyong Dindo. Sir, paalala na lang din po sa ating mga kababayan patungkol po sa magiging lagay po ng panahon natin. Patuloy natin pinapaalalahanan, partikular na nga itong mga nasa Ilocos Region, Bataan, Zambales, na laging mag-ingat, lalo na't patuloy-tuloy yung pag-ulan base sa monitoring natin sa ating mga istasyon. Tuloy-tuloy yung malalakas na pag-ulan. At kung magpapatuloy kasi yun, maaari itong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, partikular na sa matataas na lugar. So kailangan lagi silang mag-ingat at makinig sa latest update natin dito sa Pag-asa. Marami pong salamat Mr. Obet Badrina para po sa latest patungkol po sa ating lagay ng panahon. Banggitin ko lang rin po ulit yung sinabi po ng ating weather forecaster na si Mr. Obet na bagamat paalis na rin po ang bagyong Dindo sa ating pong Philippine Area of Responsibility, yung pong mga lugar na mayroong mga warning levels ay dapat po tayong maghanda para po sa magiging lagay ng panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Dayan Querer. Balik muna sa inyo sa studio, Rhea and Ralph. Maraming salamat, Dayan Querer. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.